ika-19 ng Mayo 2024, bumagsak ang eroplanong sinasakyan ng kasalukuyang presidente ng Iran na si Ebrahim Raisi kasama ang 3 pang matataas na miyembro ng kasalukuyang pamahalaan ng Iran. Mayo 20, kinumpirma ng pamahalaan na patay na nga ang presidente at ang mga kasama nito. Dahil dito, pinangangambahan ngayon kung ano na ang mangyayari sa kalagayan ng bansa, gayong sila ay nasa gitna pa naman ng kabi-kabilang gulo sa Middle East, lalo na ang gulo sa Israel. Posible kayang ito na ang katapusan ng pakikialam ng Iran sa gera ng Israel kontra Hamas? Well, ang sagot dyan ay hindi pa. Simple lang ang sagot ng konstitusyon ng Iran: palitan ang presidente. Mapapalitan ang presidente pero hindi pa ang foreign policy ng bansa. At ayon sa itinakda ng konstitusyon, pansamantalang uupo bilang presidente ang vice-presidente at manunungkulan siya sa loob ng 50 araw hanggang sa makapili ng bagong presidente na inaprobahan ng Supreme Leader. Ano ang impact ng pagkawala ng presidente sa foreign policy ng Iran at sa mga gulong kinasasangkutan nito? Sa ngayon ay wala pa, dahil kahit sino pa ang maging presidente ng Iran, sila ay implementor lamang at hindi ang decision maker. Ang desisyon ng pagbabago ay laging nasa kamay ng Supreme Leader. Magpapatuloy pa rin ang gera, magpapatuloy pa rin ang pagsuporta ng Iran sa mga proxies nito gaya ng Syria at Hezbollah. Magpapatuloy pa rin ang pagsuporta nila sa Hamas. Hindi pa rin dito nagtatapos ang gulo. Hanggat hindi sinasabi ng Supreme Leader na tumigil na sila sa kanilang ginagawa, hindi titigil ang Iran sa foreign policy nito. Sa madaling sabi, itutuloy lang din ang bagong presidente ang inumpisahan ni Raisi. Pero ano ang posibleng advantage ng pagkawala ng kasalukuyang presidente ng Iran? Mayroon bang mga tao sa likod ng pangyayaring ito? Maliban sa pagkakasakit, mayroon pang 2 karaniwang dahilan ng kamatayan ng isang lider na namumuno sa bansa: either assassination or aviation crash. It so happened na nahilera ang presidente ng Iran sa listahan ng mga lider na namatay sa plane crash, gaya ni President Ramon Magsaysay at ng isang dating United Nations Secretary General Dag Hammarskjöld. Maliban sa kanila, marami pa ang mga lider ng mga bansa na namatay sa plane or helicopter crash. May mga aligasyon na may kinalaman di umano ang gobyerno ng Israel sa pagkamatay ng presidente. Sabi nila, baka sa ganitong paraan gumanti si Netanyahu sa Iran, pero wala itong ebidensya at mahigpit din itong itinatanggi ng gobyerno ng Israel. At kahit man ang gobyerno ng Iran ay naniniwalang aksidente ang pangyayari. Well, kung totoo man na sinadya ang pagkamatay ng presidente, malaking pakinabang ito sa mga taong gustong pahinain ang Iran. Malakas ang paniniwala ng marami na si Raisi ang susunod na bagong Supreme Leader kung sakaling may mangyari kay Khamenei na noon ay napapabalitang di umano ay may sakit na prostate cancer. Si Khamenei at si Raisi ay may iisang prinsipyo lamang laban sa Israel, sa Amerika at sa kanilang mga kaalyado. Sa madaling salita, si Raisi ang pinakaangkop na pwedeng pumalit sa Supreme Leader na si Khamenei dahil siya ang Xerox copy nito. Pero kung mawawala si Raisi, malaking dagok sa bansang Iran. Sino ang karapat-dapat na pumalit kay Khamenei maliban kay Raisi? Sabi ng iba, posible daw na si Mojtaba na anak ni Khamenei ang pwedeng pumalit. Pero sabi naman ng iba, hindi pa sapat ang karanasan nito para maging Supreme Leader. Nandito ang advantage ng kalaban. Since wala na si Raisi at ang kasalukuyang Supreme Leader ay napapabalitang may prostate cancer sa edad na 88, malaking bagay sa mga kalaban ng Iran kung ang posisyon ng Supreme Leader ay mapupunta sa kamay ng mas mahinang leader. Wala sa pagkamatay ng presidente ang tunay na problema sa mga susunod na araw sa Iran.
Ang problema ay kung sino ang pwedeng pumalit sa Supreme Leader ngayong patay na ang pinakakarapat-dapat sa pwesto. Ang kasalukuyang Supreme Leader na si Khamenei ang pinakamatagal na nanungkulan sa pwesto hindi lamang sa kasaysayan ng Iran kundi sa buong Middle East. Hinawakan niya ang gobyerno ng Iran mula 1981 hanggang sa kasalukuyan. That's a total of 43 years. Kaya't tiyak na magkakaroon ng krisis dito lalo't kabi-kabila ang mga protesta laban sa gobyerno doon mula pa noong 2009. Maraming magsasamantala pag si Khamenei naman ang nawala dahil iisipin nila na oportunidad ito upang magsimula ng pagbabago sa Iran. Pwede ring makialam ang impluwensya ng ibang mga bansa upang panghimasukan ang pagpapalit ng bagong lider. Pwede nilang impluwensyahan ang mga tao na samantalahin ang pagkakataon upang lumihis sa daan na tinatahak ni Khamenei at ni Raisi at sa halip ay yakapin ang mas makakabuti hindi lamang sa mas nakakarami kundi pati na rin sa interes ng ibang mga bansa. Ito ngayon ang kailangang antabayanan ng mundo sa mga susunod na kabanata ng politika sa Iran. Pero isang bagay lang ang nasisiguro natin. Sino man ang umupo na Supreme Leader o Presidente, ang Iran ay mananatiling villain o kontrabida sa Middle East dahil ito ang papel ng bansang ito. Ito ang tadhana ng bansang Iran sa mundo. Ang maging pinakamahigpit na kalaban ng Israel sa Middle East kasama ng Turkey upang nang sa gayon ay mapanatili ang balance of power sa rehiyon. Bagaman ang Israel ay suportado ng mga taong nasa likod ng New World Order, hindi pa rin nila hahayaang mawala ang kontrabida sa buhay nito. Dahil kung dumating ang oras na magloko ang Israel at maging matigas ang ulo, gagamitin nila ang Iran para panakot dito. Kung gumawa ka ng sakit, dapat gumawa ka rin ng antidote na pangontra sa sakit. Hindi rin hahayaan ng China at ng Russia na masulot sa kanilang Iran at pumabor sa mga Western powers dahil masisira ang balance of power sa Middle East. Ganon din ang interes ng mga bansang ito. Ganyan ang laro ng politika. Bawat gobyerno sa mundo ay may pangontra. Sa Pilipinas, ang pangontra sa presidente ay ang Senado at ang Korte Suprema. Ang pangontra sa administrasyon ay ang oposisyon. Sa Asia, ang kontrabida ay ang China. Sa Middle East, ang kontrabida ay ang Iran at Turkey. Sa North America, nandyan ang Cuba. Sa South America, nandyan ang Venezuela. Sa Africa, nandyan ang South Africa. Sa Europe, nandyan ang Russia. Parte na yan ng politika. Thesis at antithesis. Hindi na yan mawawala. Nakahula na yan sa Biblia. May tinatawag na King of the North, mayroong tinatawag na King of the South. Magkakontra sa isa't isa, pero sa likod ng kortina ay nag-uusap pala sa isang mesa para gumawa ng gulo at maghasik ng takot sa mga tao. In that way, madaling makokontrol ng mga global elites ang buong mundo. Kung bago kayo sa channel na ito at nagtataka kayo kung sino ang King of the North and King of the South na tinutukoy ng Biblia, i-check nyo lang ang ating topic tungkol dyan. Nasa description box po ang link. So para sa atin na mga estudyante ng propesiya, patuloy lang tayo sa pagsubaybay sa mga nangyayari. Antabayanan natin kung papaanong unti-unting nahahayag sa ating mga mata ang pagsasakatuparan ng mga propesiya. Ang hula tungkol sa King of the North and King of the South ay magpapatuloy hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus, kaya huwag tayong magulat at magtaka sa mga susunod pang mangyayari sa mundo. Ipinagpaunan na yan sa banal na kasulatan.